Welcome na naman sa ating isang vlog at napadpad nga kami dito sa isang lugar na tinatawag na Mayon Skyline. Napag-isipan namin na pumunta at mananghalian sa lugar na ito. Ito isang lugar na pasyalan ng mga maraming turista sa aming lugar. Ito ay tinatawag na Mayon Skyline. Dito matatagpuan ang isang convention hotel at park na located at situated sa mid-halfway slope ng Mayon Volcano. At unang tapak namin dito ay napadpad kami dito sa tinatawag na buwang area kung saan huminto kami at bumili ng makakain papunta sa Mayon. Kung makikita nyo guys, nasa kaliwa ang daanan papuntang Mayon Skyline. At makikita nyo guys, napakalaki ng kalsada simula labasan hanggang paakyat ng bulkan. Makikita nyo ang mga magaganda at napakapreskong mga puno papunta at paakyat sa bundok. Ang Mayon Volcano ay talaga namang napakataas na lugar at ang mga kalsada dito ay talaga namang makikitid at pakurba, at binabalaan natin ang lahat ng mga travelers na mag-iingat sa kanilang pagmamaneho at kailangang siguraduhin maayos ang inyong mga sasakyan pag-akyat ng bulkan, sapagkat ang mga kalsada talaga dito ay talagang napakatarik at talaga namang paahon at talagang mahihirapan pag-akyat ang mga hindi masyadong maayos na mga sasakyan katulad ng mga tricycle, at talaga namang paahon ito kung bagtasin. Kaya paalala lang sa mga maglalakbay dito na kailangang siguraduhin ang inyong mga sasakyan, dahil talaga namang ang kalsada dito ay talagang mapanganib, ngunit malalaki naman ang mga kalsada dito at magaganda talaga ang tanawin dito. Ayan, habang papagtas na kami ay makikita nyo ang napakaraming puno ng niyog na paakyat sa Mayon Volcano. At habang paakyat nga kami ay mararamdaman mo na talagang lumalamig na ang klima, sapagkat itong lugar na to ay talagang paahon na at paakyat na ng bulkan. Simula sa kurbadang ito ay mararamdaman mo na nagiba na ang temperatura. At talaga naman ang kalsada ay talaga namang kurba-kurbada at talagang paliko-liko na kailangan talaga na matinding atensyon sa pagmamaneho. Dire-diretso kami hanggang sa paahon. Medyo nahirapan ang aming motorsiklo dito sapagkat amin pa itong binabagtas ng dahan-dahan, sapagkat talagang mapanganib at lubhang napakadelikado ang lugar na ito. Kung hindi mo kabisado ang lugar na ito, ay kailangan maging ingat ka sa pagbagtas ng mga kalsada paahon ng bulkan. At habang binabagtas namin ang matarik na kalsada papuntang bulkan, ay nakakasabay namin ang iba't ibang klase ng mga sasakyan katulad ng kotse, mga motor na papunta rin sa bulkan. At talaga namang hirap na hirap ang aming motorsiklo sa pag-ahon, sapagkat talagang patuloy na patarik ng patarik ang mga kalsada at mga kurbada papuntang rest house. Dire-diretso lamang kami hanggang sa makapunta kami sa mga tinatawag na grotto. May mga iba't ibang stage ng grotto rito na talagang pahingahan sa oras ng mahal na araw. Dito rin nagsasama-sama ang mga pilgrimage na naglalakbay papuntang bulkan.
At nakarating na kami sa tinatawag na Mayon Skyline at talaga namang kitang-kita ang kagandahan at daman-dama mo ang lamig ng temperatura sa bulkan. Makita mo na maraming tao, mga turista ang mga gumagala, nagpipicturan at nag-enjoy sa mga magandang scenery. Makita mo rin ang pinaka tuktok ng bulkan at ang pinakababa ng syudad. Makita mo rin ang mga Mayon Skyline na pinagpipicturan ng mga turista at ang mga park na may mga nagbebisikleta at naglalakad-lakad. At dahil nga punong-puno ng tao ang park ng Mayon Skyline, ay naisipin namin ilagay ang dala-dala naming tent at maglagay ng tent sa may gilid ng paanan ng bulkan. At talaga namang napakaganda at napakasulit ang paglalagay mo ng tent sapagkat lasap na lasap mo ang lamig ng lugar. Kaya nag-enjoy ang lahat ng mga namamasyal sa mga gandang tanawin at sa mga sceneries at sa mga pagkain nasa paligid ng park.